Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siega Dohiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Ibiraculo Jr., King of all kings, Master Ben Ibiraculo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclo I, Pizza 14 po ngayon buwan ng Setyembre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Benibira Iclo Sr. noong panahon ng kanyang pagkabinata na dahil 1952 17 years old na po si Panginoong Divine Master Benibira Iclo Sr. sa taon na ito. At ito pong panahon ito ay nangyari noong June 19, 1952. Kapistahan ng Sagrado Corazon de Jesus doon sa Cabilan Islands. Sa araw na ito ay may dumating na isang yati na pinagmasdan ng mga tao habang ang mga tao ay abalang-abala sa kanilang ginagawa sa paghanda sa kapistahan ng Kabilan sa Sagrado Corazon de Jesus, ay nakita nilang isang yati na papalapit sa isla. At nang papalapit na ito, malapit na talaga, nakita nila ang dalawang Amerikano na sakay nito. At nakita nila ng mga nila Pandoy Idira at mga barkada ni Panginoong Divine Master Benedicto Closure, at papunta nga ito doon dumaong sa pangpang na binitayan ng dalawang kampanerong bato. At pagdaong doon, hindi pa bumaba ang dalawang Amerikano, nagkagulo ang mga tao doon sa isla ng Kabilan kung ano ang pakay ng dalawang Amerikanong ito, at maging ito ngang mga barkada ni Panginoong Divine Master Benedicto Closure ay nakikiusyoso rin, at sinabi pa nila kay Panginoong Divine Master Benedicto Closure na ni Monloy Paulco na, ubing, halika, sama ka sa amin, puntahan natin yung dalawang Amerikano na nandoon sa doon sa pangpang ng Kabilan para alamin natin kung anong pakay ng dalawang Amerikano na yon. At sinabi pa itong ni Panginoong Divine Master Benedicto Closure na, wag na, hindi na ako sasama, kayo na lang, dahil ako naman talaga ang pakay ng dalawang Amerikano na yan. Kaya nagtaka itong si Monloy Paulco. Sinabi na, bakit ikaw ang pakay? Amerikano ka ba? Sabi ni Monloy Paulco. Sagot naman Divine Master, basta puntahan nyo doon, alamin nyo, ako talaga ang pakay niyan, alamin nyo, puntahan nyo doon. Kaya itong si Monloy Paulco kasama si Tikong Glico na barkada ni Divine Master Benedicto Closure at sa iba pang mga barkada niyang kasamaan ay doon nga pumunta, nakiusyoso nga kasama itong si Pandoy Idira na siyang namumuno sa mga tao na sumalubong doon sa dalawang Amerikano na sakay sa yati. Dahil itong si Pandoy Idira marunong ito magsalita ng English, kaya siya ang namuno at siya ang nagipag-usap doon sa dalawang Amerikano. Habang ang dalawang Amerikano ay nandoon pa, nakalutang-lutang pa sa dalampasigan, at bumaba na nga ito, at pagkababa nito, sinalubong ito ni Pandoy Idira, at ito namang dalawang Amerikano ay nagpakikilala na si Dr. Yudes Tobar, at ang isa naman ay si Mr. Domi na bilang alias ni Captain Capuljury. At tinanong itong dalawang Amerikano ito, tinanong ni Pandoy Idira kung ano ba ang pakay nila sa pagpunta nila dito sa isla ng Kabilan. At sinabi ng dalawang Amerikano na pumunta sila dito dahil may hinahanap silang isang tao. At tinanong naman ni Pandoy Idira kung sino ba ang taong hinahanap nila dito sa isla ng Kabilan. At sumagot naman itong si Dr. Rutsobar na ang hinahanap nila ay si Binik. Si Binik ang hinahanap nila. Kaya naggulat itong si Pandoy Idira dahil alam na alam niya ang buong isla ay walang taong nagpangalan na Binik. Sinabi niya ito kay Dr. Yustobar na wala namang nagangalang Binik sa lugar na ito, sa buong isla na ito. Taga rito ako sa islang ito, at alam na alam, kilalang kilala ko ang halos lahat ng mga tao dito, at wala talagang pangalang Binik na nakatira dito. Kaya itong dalawang Amerikano, itong si Dr. Yusobar nakiusap, sinagot na nandito yun, dito yun nakatira dahil usapan namin na dito kami magkikita. Kaya tinanong, ano bang hitsura ng Binik na sinasabi nyo? Ay nilarawan ito ni Dr. Yusobar na ganito ang mukha niya, ang kulay ng mga
balat, kulay ng balat niya, ang taas niya, ang height, ang mukha niya inilarawan, ang buong katawan niya inilarawan, ang kilos niya inilarawan. Kaya nagtaka itong si Pandoy Idira dahil sa paglarawan ng Amerikano ay nabatid niyang ito ay magkasimilar sa pagmumukha, pangangatawan at height ni Panginoong Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. At sinabi nito na yung inilarawan mong tao ay mayroon magkasing tulad dito, pero hindi binik ang pangalan. Kaya tinanong ni Dr. Rod Subar kung sino bang pangalan ng magkahalintulad na yan. Sinabi ni Pandoy Idira na Ruben Icleo ang pangalan ng magkahalintulad sa inilarawan mo. Kaya sinabi ni, natuwa itong si Dr. Rod Subar, tuwang-tuwa ay salamat. Yan si Ruben Icleo at si Bin ay iisa. Kaya nagtaka itong si Pandoy Idira, paano naging isa yun? Kaya sabi niya, matagal na namin niyang hinahanap mula noong doon pa kami sa Amerika. At usapan namin na dito kami magkikita sa Kabilan Islands. Kaya naguguluhan na itong si Pandoy Idira. Kaya sinabi niya na hindi naman nakarating ng Amerika itong si Ruben Icleo. Hindi naman ito nakarating. Dito lang to sa Kabilan Islands. Pero sinabi ni Dr. Rosabat, di na problema yun. Sige, puntahan na natin kung nasaan si Ruben Icleo. Puntahan na natin doon. Kaya pinuntahan nila doon sa pamahay nila ni Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. Pinuntahan nila doon sa Kabilan, sa baryo na mismo. Pagdating nila doon sa baryo, gulat na gulat silang lahat, mga kapatid niya, kamag-anak, pinsan, mga kabarkada, mga tao sa Kabilan ng mga oras na yun ay para silang itinirik na kandila na nakatayo nang magkita na ang tatlo dahil nagyayakapan ito na parang isang magkakapatid na matagal nang hindi nagkikita. Nagyakapan silang lahat, silang tatlo. Nagyakapan silang tatlo na para bang matagal na hindi sila nagkikita, matagal na panahon. Kaya nagulat itong mga tao doon, mga kapatid niya, pati ina niya, barkada niya, nagulat kung ano ang pakay ng Amerikano na yun. Bakit parang sa tingin nila ay matalik na magkaibigan o matagal nang hindi nagkikita. Kaya itong dalawang Amerikano na to ay hindi pa sinasabi kung ano ang pakay nila. Tinanong sila ni Nanay Justiniana, tinanong si Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. kung ano ba ang pakay ng dalawang Amerikano na to, na bakit napunta dito sa Kabilan Islands. Na nagpahiyom lang, ngumiti lang si Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. at hindi pa sinabi ni Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. kung ano ba ang pakay ng dalawang Amerikano ito. At nag-uusap silang tatlo, nag-uusap sila doon, tatlo, English speaking, nag-uusap sila. At sinabi ni Dr. Yusufar, exclusive yung pag-usap nila, at sinabi ni Dr. Yusufar na pumunta sila dito at dadalhin nila si Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. pabalik doon sa Church, Virginia, USA, Church, Virginia, California, USA, para doon mag-aaral siya ng 8 buwan na pag-aaral niya sa spiritual division para sa spiritual observation sa buong kalawakan, buong mundo at lahat ng mga bagay dito sa buong mundo. Yun ang napag-usapan nila. Kaya pagkatapos ng pag-usapan nila ay doon na inihayag ni Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. doon sa kanyang nanay na si Nanay Justiniana kung ano ang pakay nila. Ngunit si Nanay Justiniana Idira Icleo ay hindi talaga pumayag na aalis naman itong si Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. at aalis matagal pang at doon pa sa Amerika aalis matagal pang makabalik. Kaya hindi pumayag si Nanay Justiniana. 3 araw, 3 gabi na paghangyo o pagmamakaawa ni Dr. Yudstobar, ni Mr. Dome na dadalhin nila si Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. doon sa Amerika. Hindi talaga pumayag si Nanay Justiniana. Kaya hanggang pagkalipas ng araw na yun, 3 araw na yun, sinabi ni Dr. Yudstobar na 7 araw mula ng pagdating namin ay may darating sa iyo na sulat. At yung sulat na yun ay naglalaman yun ng mga kasunduan natin patungkol sa misyon na gagawin mo. Kaya yun ang sinabi ni Dr. Yudstobar kay Divine Master Ruben Idira Reclus Sr. At umalis na sila. Umalis.
bumalik sila doon sa Maynila. Pagkaalis nila, balik sila doon sa Maynila. Pagka pizza 26 buwan ng Hunyo 1952 ay dumating ang sulat doon sa Dinagat. Pag nang dumating ang sulat doon sa Dinagat, 7 araw yon, 7 gabi mula ng pag-alis, mula ng pagdating nila ni Dr. Rod Tobar, Captain Capuljuria na si Mr. Domi, ay kinuha iyon ng isang dalagang guro na nagtuturo doon sa paaral ng Kabilan. Dahil taga Dinagat man siya, pupunta man siya ng Kabilan, kinuha niya yun doon sa post office sa Dinagat Islands. At nagulat siya sa pizza ng sulat dahil nakita niya doon sa pizza 26 mula sa Manila. Pagdating naman sa Surigao, yung pizza nakatatak ba doon sa sulat, may yung sticker nakatatak, pizza 26 nagmula doon sa Manila. Pagdating naman sa Surigao, pizza 26 pa rin ang pagtatak naman sa Surigao, at pizza 26 din ang pagtatak naman doon sa Dinagat Islands na ang sulat na yon. So isang pizza lang, baga pizza 26 mula sa Manila, pizza 26 dating naman sa Surigao City post office, pizza 26 naman dating naman sa Dinagat lungsod ng Dinagat post office. At pizza 26 din nakarating na rin doon kay Panginoong Divine Master Benny Jr. dala ng isang guro na nagtuturo doon sa Kabilan Islands. At pagka dating nga doon ay binigay niya ito kay Divine Master Benny Jr. Ngunit pagkaakmang binigay niya ay hindi niya itinuloy, bagkus binuksan niya ito, kinuha ang sulat. Kinuha ang sulat. Pagkakuha niya ng sulat, na hinawakan niyang sulat, ay may isang malakas na nagsasabing, "Keep it secretly. No one knows about this." Kaya nang narinig iyon ng guro, na walan ito ng malay sa sobrang takot dahil may nagsasalita na malakas English, wala namang nakikitang tao, kaya nawalan ito ng malay. Pagkawalan ito ng malay, kinuha ito ni Divine Master at binasa. At doon niya nabasa kung ano ang laman ng sulat na kailangan niyang gagawin, at siya lang ang nakakaalam kung ano ang nakakasulat doon. Kaya noong sitwasyon na yun ay pagkabalik ng malay ng guro, dahil yung guro nakatira doon sa pamahay nila ni Divine Master Jr., doon nagboard ba habang nagturo siya ng elementarya doon sa Kabilan, ay hinalaan pa itong si Divine Master Jr. na ginalaw siya o basta pinaghinalaan. Ngunit wala namang nangyari mga kapatid, dahil nawalan nga lang siyang ng malay dahil sa kanyang ginagawa na kinuha niya ang sulat at may nagsasalita na English na hindi niya nakita, kaya doon siya nawalan ng malay. Pagkagabihan mga kapatid ay nagsasayahan na itong mga si Divine Master Benny Jr., mga kasama niyang barkada, sila Monloy Paolco, Tikong Glico, kasama pang ibang mga barkada, nagkasiyahan sila doon sa may puno ng niyog. At dahil malaki na ang buwan noon, full moon, kitang-kita na talaga sila na habang nag-iinuman doon, nagkasayahan. Doon na unang pumasok. First time na pumasok ang espiritu ni Dr. Yusubar sa katawan ni Divine Master Benny Jr. noong June 26, 1952. First time ang gabi pumasok sa loob ng katawan. Nag-change figure si Divine Master Benny Jr. Ang kanyang balat ay Amerikano na, ang kanyang pagmumukha ay Amerikano na, ang kanyang tindig at kanyang pananalita lahat English na. Hindi na naintindihan ng mga barkada niyang si Monloy Paolco sa Tiko nga si Bapa, hindi na naintindihan. Kaya laking gulat na nila kung bakit nagbago ang mukha at boses ang panalita ni Divine Master Benny Jr. At panay ito kuha ng mga pagkain, biskwit, kindi, pera, panay kuha mula sa hangin. Alak na kanilang pinupulutan, kanilang iniinom, pulutan sila inom, nagkasiyahan talaga sila. At humingi nga talaga itong si Monloy Paolco na, "Ubing, bigyan mo naman ako ng pera." Kaya sabi naman ni Divine Master Benny Jr. na Dr. Yusubar na English na, "No problem, pag ganyan,
Here's your money. Sabi ni Dr. Zawar, ani Divine Master Benedictus Senior na English na. Kaya natutuwa naman itong si Monloy Paulco dahil binigyan na siya ng pira. Ayan, dami mga barkada yan, humihingi na lang ng pira, naghihingi na sila ng tira. Na inuman, kainan nila. Pagkatapos naman itong inuman nila, nawala, naubos na yung mga kulapo, ininom nila, naubos na ang pulutan. Ay ito namang mga barkada niyang nakahingi ng pira, pumunta na naman doon sa tindahan ni Tikay dahil suki may la si Tikay, Tikay Gigas, suki may la sa tinda dahil marami nga paninda si Tikay. Kaya doon pumunta na, bumili naman sila ng mga inumin, bumili lang kulapo, pulutan, mga pagkain, bili sila ng biskwit, lahat gusto nilang binili, mabili nila dahil may pira sila. Kaya balik naman doon, inuman naman, kainan, tagay, inuman. Pasok naman itong si Captain Capoljury, pumasok naman sa katawan ng Divine Master of Benedictus. Hingi naman sila ng pira. Bigay naman, kuha naman Divine Master ng pira mula sa hangin. Binigay naman niya. Bigay hanggang naubos naman yung inumin nila na binili. Balik naman doon sa tindahan ni Tikay. Hanggang ilang ulit yung bumalik-balik doon bili. Nagtaka na naman itong si Tikay. Nagtaka naman ito, bakit ang dami na namang pira ng mga to? Kaya tinanong naman niya yung barkada, tinanong niya si Tikong Liko, saan galing tong pira ninyo? Sabi naman ni Tikong, bigay ito ni Ubing, binigay ito ni Ubing na pira, kinuha niya mula sa langit. Sabi ni Tikong. Kaya itong si Tikay Gigas, galit na galit. Dahil alam na niya na ang pira na yun galing sa magic. Sabi niya, kukunin ko ulit yung mga panindang binili niyo. Kukunin ko, ayaw, hindi na ako magbinta sa inyo. Nagsipagtakbuhan yung mga barkada niya. Yung iba nakuha niya, nabawi niya. Yung iba naman hindi na dahil nagsipagtakbuhan. Nalulungkot naman ito dahil baka naman magiging papel ito. Pero alam niya niyang nung una, hindi nga nagiging papel. Pero nalungkot pa rin, baka magiging papel dahil magic nga sa isip niya talaga. Hindi, wala pa siyang paniniwala. Akala niya magic lang talaga ang nangyari. Kaya yun, kinabukasan pinagmasdan naman niya yung pira na nalagay niya sa hunos. Hindi pa rin nagbabago mga kapatid ang pira na ginamit ng mga barkada Divine Master Benedictus Senior. Hindi pa rin nagbabago, pira pa rin. Pagkatapos ng pagkasiyahan nila kinabukasan, mga kapatid, ay bigla namang nawala itong si Divine Master Benedictus Senior doon sa isla ng Kabilan. Bigla lang talagang nawala. Hindi na nakita ng kanyang mga barkada, nagtataka ng kanyang mga barkada, yung kapatid, mga tao doon sa Kabilan Islands noong June 26, 1952. Nagtataka dahil biglang nawala si Divine Master Benedictus Senior sa isla ng Kabilan. At ng pagkapit sa 27 ng Hunyo. At siya namang pagdating niya doon sa Pasay City. Doon siya dumating sa Pasay City. Doon sila nagkikita, si Dr. Rod Tobar at saka si Mr. Domi na si Captain Capoljury. Doon sila nagkikita at sumakay na sila ng eroplano papunta na doon sa Church, Virginia, California, USA. At doon nga nag-aaral si Panginoong Divine Master Benedictus Senior ng observation, tinatawag niyang spiritual observation of the world. Inobserbihan niya at tinutunan niya, inaaral niya ang mga lahat ng mga galaw, ang galaw ng araw, ang galaw ng bituin, ang galaw ng mga buwan, ang galaw ng lahat na planeta sa buong mundo. Kung ano ba ang koneksyon nito sa tao. Pinag-aralan niya ang takbo ng buhay ng tao, ng mga makita at hindi makita. Pinag-aralan niya ang lahat ng may buhay dito sa buong mundo. Dito sa mundo natin. Pinag-aralan niya yun sa loob ng 8 buwan. 8 buwan siya nang nag-aaral doon sa Church, Virginia, California, USA. At mga kapatid, habang nandun siya sa Church, Virginia, California, USA, ay patuloy pa rin ang pagmimisyon niya bilang isang bin-isay ngipon. Patuloy pa rin ang pagmimisyon niya bilang bin-isay ngipon noong 1952. Doon naman, isasalaysay ko sa inyo, yun namang pagmimisyon niya doon naman sa Pagadian City.
doon sa Pagadian City. Yun ang sunod kong isasalaysay sa inyo. Habang ang katawan niya ay nandoon sa Church Virginia, USA, Church Virginia, California, USA, ay nagmimisyon pa rin siya dito sa Pilipinas bilang bin-isay ngipon doon sa Pagadian City. At yun ang isasalaysay ko sa inyo sa susunod na videos ko. At sana sana naintindihan nyo ang videos kong ito at natutunan nyo, malaman nyo kung ano ba talaga ang pagkatao ng aking Diyos Divine Master Benedictly Sr. Dahil wala pong kwenta pag sinasabi natin ang isang tao na yan ay isang Diyos. Halimbawa, sasabihin nyo, Diyos nyo si Allah. Ano bang history ni Allah? Hindi nyo maisasalaysay. Sabihin nyo, Diyos nyo si Yahweh. Ano bang history ni Yahweh? Hindi nyo maisasalaysay. Halimbawa, Diyos nyo si Professor kung si Jesucristo mismo, Diyos nyo, sinasabi nyo yung Diyos nyo. Isasalaysay nyo ang history niya. Hindi nyo maisasalaysay. So, paano nyo masabing Diyos nyo ang isang tao? Gayong, hindi nyo maisasalaysay ang kanyang kasaysayan. So, paano kayo tawaging tauhan niya na kayo mismo hindi nyo alam ang history niya? Kaya, mga kapatid, nagpasalamat ako sa aking Diyos, Divine Master Benedictly Jr., King of all Kings, Master Benedictly Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclo the First, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito at saka hindi pa nag-subscribe, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong mga nag-views lang. Marami akong isasalaysay sa inyo na makakatulong talaga ito sa hinahanap nyong katunayan sa pagkatao ni Divine Master Benedictly Jr. Kung sino ba talaga siya, ano bang koneksyon niya sa iyong buhay, sa buhay ng lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Dahil kung walang nag-iisang Ruben Icleo, mga kapatid, ay wala pong kaligtasan na matatamo ang tao. Wala po talaga. Kaya sasabihin ko sa iyo, ang tunay na tauhan ng Diyos ay nakakaalam kung ano ang history ng kanyang Diyos. Hanggang dito na lang, maraming salamat at magandang umaga uli sa inyong lahat.